Sino sa atin or amin, for those watching guys, ang pinaka horny? Guys, may kwento. May kwento ako sa inyo, girls. Mabait ako. Girls, nag-bar kami noon. Tapos siya... Ala, putang ina talaga nito. Malahimik ka na. Nag-bar kami. Tapos ako, yung damit ko noon, ano lang, parang nakasando ako. Tapos kita yung boobs ko, ganon. Tapos siya, lasing na. E di, inaalalayan ko, ganon. Uy, putang ina mo naman talaga i-expose mo yung dito, ha? Tapos ako, nananahimik lang ako, ganon. Tapos ito ginawa niya sa akin. Wala, big, ito. This is Pillow Talk! the show where we talk about our most intimate experiences and tackle topics that are usually reserved for whispers in private. And syempre, salamat dahil natutuwa na naman kami na makakasama namin kayo for another fun episode kung saan magkwekwentuhan tayo ng mga favorite topics and personal experiences. And ayun, bago tayo mag-start, please like and share our Facebook page, One Take Multimedia. At meron din kaming IG page. Follow nyo lang ang instagram.com/onetakeMultimedia/. Thank you everyone for joining us and making Pillow Talk your habit. Promise, meron kaming magandang topic for today. And as always, susubukan namin gawing interesting and possible mga pag-usapan natin based on our personal experience. And syempre, bago ang lahat, round robin muna tayo. Ito ang favorite part natin sa show kasi wala nang isip-isip masyado. Sagot lang kagad, di ba? Wala nang, ay, ganito, ganyan, etc. And syempre, exciting yung ano natin ngayon, round robin natin. And ang edition natin dahil syempre, tungkol lahat sa atin ng questions. That's right! As always, we hope sagutan nyo din ang questions namin dito since madalas fun and naughty naman sila. Comment nyo lang ang answers and questions nyo sa FB page namin na facebook.com/OneTakeMultimedia. Game na. Game na. Parang kala mo nasa ano lang. Nasa kalye na, inom Game. Ang first question natin is, sino sa atin or amin, for those watching, ang may pinakamagandang legs? Ay. Riona. Riona. Ano yan, pakibilin na lang po. Sa sobrang kinis, Oo. Parang ano siya, yung hita ng model, no? Yun. Model. Oo. Ay, oo nga pala. Model ka ba? Hindi ko rin alam. Model ba? Model ba ako? Nagtanungan eh. Uy, ayusin mo naman yung pagpapakita. Mukha ka namang Yan. Ang sarap, ano peklatan Ang sarap sugatan sa sobrang kinis. Patingin ko. Ay! Alam, laruin ko. Ayan. Ang sarap ang sarap sipsipin. Diba, sugatan. Oo. Uy! Nalang walang pasama ito. Kakatapos lang. Ano? Hindi na ako lalaban dyan. May dikya yung legs ko. Next. Pero we appreciate yung mga may scars. Yes. Maganda pa rin kayo in all ways. Yes. Yes. Next. Sino sa atin, or for those watching guys, comment nyo lang, ang may pinakamagandang mata? Si Sab. Oo, si Ako Sab. ba? For me, si Sab. Kasi si parang Seductive. Oo, Rar. ganun. Parang pag tinitignan ka pa lang niya, ay, aray. Ay, Hubad-hubad na yung damit mo. Ganda ng eyes niya. Pag ay, sabay ganun. Sa doc. Wag lang magsalita. Huwag na lang magsalita siguro. Okay na yung ganun sa... Ano ba yung pare? Biglang ano pala to? Ano pala to? Sorry. Sino sa atin or amin, for those watching guys, ang may pinakamagandang boobs? Wait. Tinatanong pa ba yan? Tinatanong pa ba yan? Si Christine. Ay! Ito. Siya, guys. Si Christine. We need to support her. De, joke. Kunwari magsa-selfie ako. I-push mo yan, huy. Push. Para Support. maniwala yung Asan Yan. Meron nga. Kailangan lang i-push. Ayan, guys. Ayan, nakikita niyo yan. I-focus niyo yan, direct. I-focus niyo yung suso niya. Siya daw yung pinakamagandang suso eh. I-focus mo yan. Kailangan yung i-focus.
Oy, ang ganda ko yan. May nunal, ano? Hindi, kay Riona talaga yun. Tsaka kay Arky. Conservative kasi sila. Huwag niyo naman ipagkalat. Hindi ko nga pinagkakalat eh. Next! For the next. Sino sa atin or amin, for those watching guys, ang most likely mag-aasawa soon? Diyos ko, tinatanong Uy, gago ka! Hindi naman wala sa usapan niya natin. Bakit takot na takot ka? Wala, nagulat ako tanga kasi usapan natin si Riona. Tapos bigla Bakit ako? Ikaw na ba? Wala. Hindi na yung tinatanong. Next question. Hindi ako dun. Bakit? Ayaw mo mag-asawa? Ayoko. Ayaw mo ng asawa. Mga lason. Galat. Mga lason yung mga Guys, lalaki. comment na lang kayo kung sino sa tingin nyo sa aming Oo. apat yung mag-aasawa soon. Ay, naku. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko. Ano? Anak ng bumbero. Ay, Bomba ko siya. Bomba niya ako. Nagbahan kami. Next. Next. Tigil niyo yan. Ito. Tumingin na kayo ulit sa right natin. may Everybody kukwento look ako to the dyan. right. May kukwento ako dyan. Next, Ina eto mo. na. Sino sa atin or amin, for those watching guys, ang pinaka horny? Guys, may kwento. May kwento ako sa inyo, girls. Mabait ako. Girls, nag-bar kami noon. Tapos siya, Ala, putang ina talaga nito. nag-bar kami. Tapos ako, yung damit ko noon, ano lang, parang nakasando ako. Tapos kita yung boobs ko, ganon. Tapos siya, lasing na. E di, inaalalayan ko, ganon. Uy, putang ina mo naman talaga yung expose mo yung dito, ha? Tapos ako, nananahimik lang ako, ganon. Tapos ito ginawa ko. Dede ako, sabi niyo ganon ka. Gago, lasing na lasing ako noon. Tapos talagang barang na barang. Dahil, alam mo naman yung Tapos dede niya. nagmamakaawa pa siya sa kaibigan namin siya. Tiwakan ko lang, te. Sige na. Sabi niya ganun kasi inaawat na siya nung isang kaibigan Pawang namin. kabiruan lamang. Walang katotohanan. Siya, guys. Oo. Bad. Sa pinakamalibog, guys. Mababait lalaki, no? Uy, Sorry, putang talaga. Medyo tanggap ko pa yung babae sa babae, pero yung lalaki sa lalaki. Rar. Te, malibog Tingnan ka natin, talaga, uy. te. So today's main topic po is about gender equality. Guys and girls, 2024 na, pero it seems medyo taboo pa din tong topic na to. It's some parts of the world, lalo na sa Pilipinas, na madalas pa din nangyayari ang discrimination, di ba? So, napakalawak and lalim ng topic na to at alam namin di namin kayang talakayin lahat ng pasok sa topic na to. So, personal experiences na lang namin yung mga sasabihin namin for today's video. So, ang ating first questions is, what do you think of same-sex marriage? Should it be legal na sa Pinas? Ako? Oo, kasi pag na-fall in love kasi yung bawat isa, parang wala namang gender yun, wala namang age yun. Pero pag walang itsura yun, basta isa ako sa nagpapatunay na kapag nagmahal ka talaga ng tunay, kahit sobrang pangit pa niyan, kahit sobrang babaero pa niyan, dahil kahit pangit na siya, babaero pa siya, pero mahal ko siya, wala eh. Tanga. Pero wag ganun, ha? Pero okay kami sa okay ako sa same-sex marriage dito sa Pilipinas. Kasi nga, pag minahal mo talaga, minahal mo. Yes. Sige, ako na. It's a yes for me. Mas nagtatagal pa nga yung couples na girl-girl, boy-boy, gay-gay, ganun, diba? 2024 na nga. Ang dami nang nagbago sa Pilipinas. Hindi pa rin nila matanggap yung ganun, diba? Tsaka nakakasad kasi mismong mga Pilipino pa yung nambabash sa kapwa nila Pilipino na gano'n. Continue lang na mahalin ang isa't isa. And ang dami nating couples dito na mga lesbi, gay, same-sex, diba? Kaya that maging legal na siya. Pero I think, ang tagal ma-approve kasi nga Christian tayo. Ikaw, B? Sa akin, since 2024 na nga, I think
agree ako na kailangan nga mapatupad na siya na about sa sex marriage. Kasi kailangan natin maging open, guys, na hindi na tayo katulad nung araw na, 'di ba, talagang Maria Clara, mga ganon. Kasi nag-aano tayo iba-iba na yung generation natin. Kumbaga nag-evolve, 'di ba? Kumbaga sa Paiba-iba tayo ng era. Oo, era. Oo, tama. Era. Kaya siguro as long na nagmamahalan yung tao, 'di ba? At walang inaapakang ibang tao. So sila masaya, support na lang, guys. Huwag tayo masyadong maging nega sa mga bawat isa. Support lang, go lang, True. guys, 'di ba? Ikaw. Yes, support din ako dito. Kasi 'di ba, si Will Smith, meron siyang sabi before na parang, if anybody can find someone to love them and to help them through this difficult thing that we call life, I support that in any shape or form, sabi ko na. Pero 'di ba, knowing Philippines, very religious yung country natin. So para sa kanila yung marriage is sobrang sagrado talaga, ganun. Pero syempre, we'll have different opinions. So para sa akin, bakla tomboy, parang may karapatan tayo to love kung sinong gusto natin. And, 'di ba yung iba yung tingin ng ibang tao sa bakla tomboy is salot. Pero guys, believe me, para sa akin, hindi walang malas or salot sa bansa natin. Kasi ang dami kong kilala na very professional, mas professional pa sa ating mga straight talaga, 'di ba? So for me, it should be legal na sa Pinas yung same-sex marriage kasi it's not about the parang sex, Gender. the gender. Kung pag tinamaan ka, di naman din nila kasalanan na naging ganun sila, 'di ba? Di naman nila kasalanan na naramdaman nila yung ganung klaseng feeling. So it's a yes for me. Then, next question tayo, guys. Should the media, like sa movies, be even more inclusive of gay love and sex scenes and themes? For me, siguro love, hindi. Kasi may mga, I know, kasi may MTRC, naman ano ba tawag doon? NTR shit. Direktong patnubay at gabayin naman. So, yun. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kung gagampanan ng maayos din yung ng nanay, siguro. Pero kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, free na kahit anong panoorin nila, napapanood nila talaga. So, kahit sabing bantayan sila ng mga parents nila, hindi din kasi magagawa ng parents yung 24/7 eh. So, it's a no for me. Kasi may mga bata talaga na nakakalusot, na napapanood nila yung mga ganong scenes. At the young age, dapat hindi pa nila napapanood. So, it's a no for me. Siguro sa akin, yes. Pero dapat restricted yung mga makakanood. Like, it should be 18 and above. 'Di ba? Parang may warning siya sa umpisa. Medyo mahirap din siya minsan if iisipin mo. Kasi nga, hindi natin nakokontrol yung mga bata. Pero if gagawa sila ng mga ganong movies, sana at the same time, parang may matututunan ka pa din. Or konting guide or kahit mga warning lang, ganon. Yun nga, may mga naman sa sinihan, diba? Sine-check yung ID kung ilang taon ka na talaga. So, wala namang makakapasok na bata. Pero kasi, may iba na nagli-leak ganon, nakikita nila. Pero yun nga kasi, 2024 na guys. Mas magaling pa yung mga bata sa atin mag-Facebook, mag-TikTok. Kaya kahit anong tago natin doon, hindi natin sila makakontrol. At yun nga, hindi natin sila mababantayan 24/7. Ayun nga, be more even inclusive of gay love and sex scenes and team. Pero, I think na-apply naman yan ngayon kasi ang dami ko nakikita na na yung kila Paulo, yung kailangan niyang magkaanak para magkaroon siya ng mana. 3 sila nun di ba? Ganun yung mga movies na maganda kasi may aral siya. Kasi di ba sila parang gagawin nila lahat, magkaroon ng apo para sa tatay nila. Tsaka, pa yung tag dito? Even though mga bakla sila, di ba? Oo, mga bakla sila, di ba? Yung pride nila, kinakain nila, ganun. Ganun sana yung yung mga movies. Hindi lang basta BL lang, hindi lang GL lang, ganun. Pero yun nga, ganun sana yung mga ipapalabas na movies. Para at least, yung mga gay friends natin dyan, magkaroon sila ng idea, ganito, ganun. Kasi, alam ko marami nakaka-experience ng ganun na bading sila pero kailangan nilang magkaroon ng ng anak. Yes. So, yes. Ikaw, Sab. Ako actually, agree ako sa lahat ng mga sinabi nyo na kailangan lang siguro na kailangan may
tamang patnubay ng magulang, di ba? Kaso minsan dahil nga sobrang matatalino na din ng mga kabataan talaga ngayon, mga bata-bata. Alam na nila kung paano panoorin itong mga bagay na hindi dapat panoodin, mga ganon. Siguro, for me, parang huwag na lang sana i-air or something. Baka nga mabash tayo dito, bakit ito i-upload nyo sa diba? Pero yun nga, feeling ko kailangan, ito ang solusyon eh. Dapat talagang mag-imbento ng may Facebook ang matanda. Sa mga bata. Totoo. Hiwalay ang Totoo, Facebook na matatanda at hiwalay. bata. Yun. Tapos may mga movies talaga na dapat para sa bata, Pang-bata. sa pang-matanda. Pero diba? actually, meron naman. Oo, kaso syempre, yun nga, mas techy na ang mga bata sa atin For ngayon. the truth. Next question is, should there be an age limit sa pag-view ng LGBTQ issues sa school? What do you guys think? I think wala naman. Kasi dyan nag-start yun tag dito, sa elementary. Parang doon na-develop kung anong gusto talaga nila, diba? Kasi ang daming nabubuli na mga bata na nag-out. Tas mga bata sila, ganun, nabubuli sila na bading, tomboy, ganto, ganyan. Kaya dapat maging tag dito, walang age limit sa pag-view ng LGBTQ kasi doon sila na-enlighten kung anong gender ba talaga nila, ganto ba talaga sila, baka bisexual lang sila, hindi talaga sila gay, baka, ayun nga, pansexual, baka ganun lang sila. Kailangan nilang ma-educate doon. Kasi yung LGBTQ, marami pa yan eh. May plus pa yan. Pero dapat kasi, may mga conference naman sa school, di ba, na tinatopic yan. So, that sa school kasi talaga nag-i-start lahat ng Kasi nakukonfuse pa yan sila, nakukonfuse love sila na gusto ko ba ganito, ganyan. Kaya dapat ma-educate sila kung saan talaga sila. Kung bisexual, ganito, ganyan, etc. For me, wala din. Like, if parang magkakaroon ng program sa school, then they'll ask if gusto ba nilang makijoin sa ganito. Dapat walang age limit. Parang kung sino yung gusto and kung sino yung may ayaw na, di ba? Free sila. Parang may freedom sila to choose if they want to join that program or not, di ba? Parang open lang yung Open lang, yes. Kasi it's 2024 guys. So parang issue nga din yan sa mga elementary right now na mga gays or lesbian na parang mga nabubuli din, nagda-drop out kasi nga hindi nila kinakaya. Hindi nila kinakaya emotionally, mentally, di ba? Parang na-abuse sila sa mga gano'n. Bakla, tambay-tambay, mga gano'n. So, ang mga ganong klaseng ibang bata pa naman is hindi sila masyadong open sa mga parents nila. So, hindi nila masyadong nararant sa kanila or hindi na talaga nalalabas. Ayun nga, na-open sa mga parents or kung sino Hindi mga closest. Ayun pala isang problem. Hindi nila kayang i-open sa parents nila kasi parang yung iba nabubugbog ng parents. Ganon yung iba, tinatakwil talaga. So, minsan din love galing din sa bahay no? Sa bahay din talaga mag-uumpisa. Wala. Kumbaga, feel free ka na na pumasok or kung gusto mong mag-attend ng mga ganong eksena. Okay lang naman. Kasi para naman sa'yo yun eh. 'Di ba? Kumbaga parang meron ka kasing sa katawan, parang questionable din kasi minsan yung gender mo. Parang dumating din kasi ako sa point na ganun, parang around mga high school ata yun. Parang hindi ko alam kung ano bang gusto ko, babae ba, lalaki ba, parang ganun. So, na-feel ko din na kailangan mo din pala talaga i-open up yun kahit kanino na mapagkakatiwalaan mo. So, okay sa akin to, wala dapat age limit para aware din sila sa mga bagay-bagay or kung curious sila, pwede silang magtanong, 'di ba? Hindi yung kinikip lang nila sa sarili nila. Ikaw, Sab. For me, kailangan may age limit pa din. Kasi, pag inopen natin na walang age limit, parang hindi pa siya totaling aware sa mga nangyayari. Kung, ano ba ito nararamdaman ko? Parang gusto ko ng Barbie. Pero dapat, barel siya. Ganon. So, feeling ko yung mga tamang age is mga 16. Mga parang 4th year high school na ata yun. Yung tipo, nakakapag-isip ka na talaga ng tama at mali. Yung alam mo na yung gusto mo. So, ngayon, pag dumating ka sa ganong age, free ka na ngayon na saan ka pumunta, sino yung ligawan mo, mga ganon, diba? Sa mga kasama, diba? Yun lang naman sa akin para
Wala namang tama at maling answer dito, guys. Pero in our opinion lang yon, opinion yes. lang namin. Ito lang yung mga stock knowledge na naka-stock tas nilalabas namin, di ba? Sana na-stuck na lang. Sana pala na-stock na lang. Next question naman. Do you feel it's safe if gay men use the same comfort room as you? Like, comfortable ba kayo pagka yung mga gays nag-CR sa atin? Ako, okay lang din kasi bakla na yun eh. I mean like, yung heart nila, woman na sila talaga eh. Kumbaga, minsan nga sila pa yung nandidiri pag nakakakita sila ng babae, di ba? So, wala, okay lang sa akin. Kasi may mga friend ako, agalararo friends na bakla talaga. Gusto ko yung agalararo friends. Madami akong mga friendship din ng mga akla. So, masarap sila kasama. Yes. Parang, feel safe ka naman kasi talaga sa kanila. As long na alam mo naman na hindi naman sila nagpapanggap na bakla sila eh. Kasi, may na-experience din ako, nagbakla-baklaan para lang makapunta sa CR ng girls. You're so bad ha. Kaya medyo 50-50 din ako minsan sa mga ganyan love eh. Kasi, yung iba, may something. May agenda. May agenda sila eh. Pero, at all, okay lang din. Basta, alam mo naman yun eh, mararamdaman mo naman kung gay talaga yung isang lalaki or hindi. Tsaka respect din yun. Yes, for the true. Diba, pag pinakita mo sa kanilang comfortable ka na nandun din sila kasi nga, ayun lang, respect lang. Nawala sa sasabihin. Ayun, ikaw. Ako yes, it's safe for me kasi yun nga, mas babae pa sila sa amin. Tsaka, nandidiri sila pag nakikita yung mga ano-ano namin, gano'n. Mga kepis or namin nandidiri. boobs namin, gano'n. Pero kasi, meron kasing iba talaga na ayaw talaga nila gano'n. Parang mga, ayaw na magsalita, pero may iba kasi talaga na ayaw nila na sumasama yung mga trans woman sa natin, sa CR natin, di ba? Yung mga dyan, yung mga di pa masyadong open sa ganitong klaseng topics. Yung namamahiya talaga na doon ka sa di ba nga meron na balita before? Meron sa 24 oras, para naging issue din yan. Ako yes. Kasi kung totoong gay sila, anong paki nila sa atin? Like, di ba, anong paki nila kung humihita or hindi? Kasi ako, nag-work kasi ako sa club, so yung comfort room ng girls doon is same sa comfort room ng mga gays. Parang, minsan baligtad pa nga mas hindi nagiging comfortable yung mga guys na nagsisiyar doon yung mga trans women sa comfort room nila kaysa sa atin. So, ako, okay lang sa akin na feeling ko safe naman if sila sa atin, makikijoin sila doon. Kasi nga, parang girl power, di ba? Kasi yun na din yung heart nila eh. So, I don't see any reasons para bastusin nila tayo. Unless bastos talaga sila, di ba? Pero, in general, parang safe naman siya for me na sharing ng comfort room ang mga transgender women sa atin na girls. May mga public toilets tayo, di ba? Then, wala naman, lalo na sa Pinas, wala namang girl, boy, bakla, tomboy na CR. So, di ba, kung saan nafe-feel nila na gusto nila mag-CR, dun sila papasok. Kaya, di natin control yun eh. So, go ako dun. Safe talaga. Ikaw, Sab? Sa akin, parang okay lang naman. I think it's safe naman na. Kasi nga may mga public toilets nga tayo, di ba? Na may gumagamit din ng lalaki, babae, bakla, tomboy, parang butiki, baboy. Parang halos lahat naman, free naman sila. Basta linisin lang nila ng di ba? Basta yun, after. Kaya feeling ko safe naman. Okay. The last question. Medyo, intense. Charot. Di siya intense kasi na-experience nyo na to game. Have you ever been in a same-sex relationship? Or have you any experience having sex with another girl, lady? Would you consider it? If not? Oo. Oh. Yun na yun. Sabi ganun eh. Opo. Alin ba dun? Have you ever been in a same... Hindi. Nakipag-sex ako sa same Gender. Secret. Basta siya na yun. So, ayun guys. I've tried that na nakipag-sex ako sa same sex ko.
which is rar. Wala akong masabi kasi sobrang ano lang ng moment na yun. Sobrang saya lang namin. Sobrang libog na libog lang namin dalawa. At may nambubuking sa akin dito. So, oo, 3 pala yun. Hindi ko na nga sinama. Hayop ka. So, yun guys. Must try nyo yun. Okay ako. Nagawa ko yun. Wild. Pag ito, ako muna. I haven't tried it, pero minsan, pag out of curiosity, naiisip ko lang siya, pero I don't think so. Kaya ko siya eh. Kasi mas lamang pa din yung pagkagusto ko sa mga hotdog dyan. Mas lamang talaga eh. Alam mo yun. Pero if ever na mapunta tayo sa ganong point, okay lang din. No regrets. Kasi experience, diba? Open lang tayo sa ganyang mga bagay. Yan. Ikaw? Sa akin, 2 yes. Have you ever been in a same-sex? Yes, kasi yung first relationship ko is a girl-to-girl. Yan. Tapos, masaya naman siya. Ganun. Parang kasi parehas kayong babae, naintindihan mo yung topak niya, naintindihan yung topak ko, ganun. Tapos, masarap sila magmahal, girls. Ayan, hi, ex. Charot lang. Tapos, ayan, or have you any experience having sex? Yes. Yes na yes for me. Ayun din, sobrang saya lang din namin. Saan ka nakatingin? Feeling ko kayong dalawa yun. Feeling ko kayong dalawa yun eh. Kanina pa kayo dyan eh. Sino ba yung isa? Kayo ata yun eh. Yun. Sobrang saya lang din namin kasi hindi pwede sabihin dito yung reason eh. Pero yun, masaya naman. Out of curiosity lang. Saka kasi may pagka tomboy talaga ako pero hindi lang nakikita saan kasi pa-sexy na ako ngayon. Pero I love girls, ganun. Ikaw, babe? Ako, both yes. May naging same-sex relationship ako, oo. Tsaka yun din, yung naka-eme, ganun. Matagal din kami noon parang 1 taon din yung sa ex ko. Nakakatuwa lang kasi syempre, dahil nga pares kayong, alam mo yun, yung di ba, girl talaga. Napagkakamalan pa nga kami nun sa bar na parang magkapatid, mag-best friend ba kayo, tropa-tropa. Tapos, pinopormahan kami at the end of the day. Di nila kami nakukuha kasi nga, kami yung magjowa na. Kaya nangyari nun, wala. Tunga nga sila pag sa mga bar na gano'n. Pero ang sarap magmahal kapag yung mga gano'n na bye, totoo. Kasi totoo talaga. Tapos walang kaplastikan or yung kapintasan. True. Wala. Kasi Totoo, makikita mo lahat sa kanya yung puro kagandahan niya. Pure. Pure yung pure heart talaga. ng girls talaga. Yung intention, ganun. Pure yung heart ng girls talaga. Ako din, dati gusto ko talaga boy. Tapos parang nung na-meet ko tong girl na to, parang tinamaan ako. Tapos parang uso kasi sa Twitter dati, diba? Yun, ewan ko kung sa akin kasi dati lang uso yung Twitter, ngayon hindi na eh. Tapos parang nagpaparinig ako, ganito, ganyan. Tapos wala, kinikilig ako sa kanya. Iba din kasi yung kilig eh. eh. Iba yung kilig. Gago yung totoo. Iba yung kilig. Ayaw maniwala yung mukha. Gago totoo, maniwala. promise. Si Arky, nakatingin lang ako. Sabi, biglang hindi na daw ako naniniwala. Bawal tumingin. Bawal. Binuyo. Try mo. Binuyo. Masarap. Alin ang masarap? Magmahal. Magmahal ako. Magmahal. Pero antayin mo lang kung saan naman yan darating eh. Tsaka mararamdaman mo. Pero gago, dumating man siya, gago i-grab mo, promise. Experience yun. Gagong mga to. Pinagtulungan ako pagkit din. Next na episode, 4 na yung kwento namin dito. Pang-apat na, no? Magulat kayo. May Guys, kasama hindi na ako po si nasa Arky. gilid na Guys, pala. hindi po si Arky yung kasama ko, Hindi yun si Riona, hindi yun. Sabihin niyo si Arky kasama ko. Alright, girls, even though marami pa tayong pwedeng pag-discuss about sa topic natin, sadly talaga, ubus na naman ang oras natin. Ubus na naman. Nakakasad. Ubus na yung oras natin for today's episode. Yes. As always, we'd like to say thank you sa lahat ng tumulong na gawin tong show na to, especially sa One Take Productions. And of course, salamat sa lahat ng viewers na sumusuporta at nanonood ng show natin. Nakakarami na tayo, girls. Yes. Diba? And syempre, sana matulungan nyo rin kami ma-spread yung word ng Pillow Talk, and you can log on to facebook.com/OneTakeMultimedia, and may IG din kami, Instagram
instagram.com/1takemutai media and greet nyo kami din. Comment, like, share, follow, at etc. In the meantime, this has been Pillow Talk, the show that dares to talk about the sensual and the sexual. On behalf of Arky, Riona, and Sab, I'm Christine, hoping to see you all Next soon. time. See Naughty Girls.